What's up guys, welcome again sa akin channel and we are back for another vlog. And for today ay pupunta tayo sa Korean OST concert na gaganapin sa may MOA guys, or MOA Arena sa may Mall of Asia. And right now nakasakay na ako dito sa may bus going to Pasay, tapos sasakay na lang tayo ng jeep papunta dun sa mismong Mall of Asia, no? So itong Korean OST concert, bali yung mga in-invite nila is yung mga sikat na kumakanta ng OST ng mga paborito nating K-drama. And excited ako kasi ang ganda ng lineup. Bali pupunta doon is 7 artist na inaanuhan ni na Kim Bum-soo, Lin, tapos kasama rin si Chen ng EXO, si Suyo ng Sista, tapos si Haze. Yan, so bali 7 sila guys, no? So excited ako, nilook forward ko talaga na marinig yung mga paborito ko rin na OST na dati naririnig ko lang sa mga K-drama, and ngayon maririnig na natin sila. And ang kagandahan is, di ba 7 na sila in one concert, samantalang kapag nasa Korea ka guys, hindi naman sila nagsama-sama, pero dito sa pagdalo nila sa Pinas, pinagsama-sama yung 7 magagaling na artist na talaga pag sila yung kumanta ng OST, nagbibigay din ng kulay sa mga K-drama. And yeah, so ngayon nagbabiyahe na lang tayo papunta sa may Pasay. Bali right now it's 2:55 pa lang naman, and 8 PM pa naman mag-uumpisa guys. Inagahan ko na lang para kahit paano makapagpahinga ako sa may MOA mamaya. And excited na ako, and makita-kita na lang tayo mamaya sa may MOA Arena. See you there guys. And I'm back guys, no. So ngayon nandito tayo sa SM by the Bay, sa likod mismo ng SM MOA, no. So meron pa kasing oras. Right now it's 6 o'clock pa lang, so meron pang 2 oras bago magsimula yung mismong concert na pupuntahan nga natin, which is yung KOSCON nga guys, o Korea OST concert. And yung mga pupuntang artist doon ay sina Kim Bum-soo, tapos si Lin, Suyu, Haze, Imujin, tapos yung hinabol nila which is si EXO Chen guys, no. So right now yan, naglalakad-lakad muna ako dito, and this is my second time dito sa SM MOA, no. Yung first time na punta ko rito is back 2014 pa, so 11 years ago na mula nung pinuntahan ko tong area na to, and may pagbabago na, no. Dati kasi yung makikita mo dyan sa likod is dagat, pero meron na silang inaano, parang tinabunan na yata nila ng buhangin, and may gagawin yata sila dyan. Hindi ko alam kung anong gagawin nila dyan, no. So medyo may amoy dito sa area na to, no. Medyo parang amoy kanal, parang gano'n. Hindi naman siya as in yung malalang malala, pero medyo merong amoy, gano'n siya. Yan, ayan yung SM by the Bay guys. Maraming mga activity pala na pwedeng ano, no, gawin. Nung 2014 kasi wala pa yung mga yan eh. As in parang ano lang to, parang park lang siya na maganda. Pero ngayon marami ng mga pwedeng sakyan, ganyan, or mga activities na pwedeng gawin, mga rides. Ayan, tapos may mga pailaw na rin na ganyan, no? So ngayon, yung isa sa mga artist na nakita ko na or napuntahan ko na yung concert, si K-Will mismo. Kaya expected ko na magaling talaga siya, kasi siya nga yung nag-convince sa akin na manood ng mga concert nung nasa Korea pa ako. As in sobrang galing niya talaga, lalo na sa live guys. And ngayon makikita ko na naman siya ulit, and ngayon mas marami akong nilook forward, kasi yung iba pang artist na gusto kong makita ngayon makikita ko na sila, like Kim Bum-soo na talagang sikat na sikat yung pogo shifta niya, no? At saka yung mga ibang artist na rin. Yan. So ngayon papakita ko muna sa inyo kung anong itsura dito guys.
Ngayon, i-ano natin no, sa mga hindi nakakilala dun sa ibang artist. Si Kim Bumso guys, kilala siya dun sa kantang Pogo Shipta or I Miss You guys. No? Pero maliban dun, meron din siyang mga kantang sikat na kinanta ng Secret Garden. Kung sino yung mga nakakaalam nung K-drama na yun. Back, ano pa yun, 2000 something pa, kaya medyo hindi ko na maano. Tapos si Emoji naman guys, kung popular kayo dun sa kantang Traffic Light, siya yung kumanta nun and sikat na sikat talaga siya sa South Korea. And si Emojin lang naman ay sumali dun sa Sing Again na contest sa South Korea na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon dun sa mga singer guys, no. Sikat man or hindi, binibigyan nila ng pagkakataon para sumikat. And second placer siya. And isa lang naman siya sa talagang sumikat dun sa first batch na yun. Kasi meron na rin siyang Sing Again 2 and 3. Yung parang pinaka-latest is yung Sing Again 3 eh. Tapos si Lin naman guys, kilala din talaga siya sa pinakamagaling na ano no, OST queen. Kung mayroong Gumi, tapos sina Baek Ji-young, Ailey, ganyan. Kasama si Lin doon sa linyahan ng mga Queen of OST guys. Tapos si Suyo naman guys is napaka-sweet ng voice nito and isa sa mga vocalist ng K-pop na Sista. Kung sino yung mga nakakalam ng Sista, sila naman yung mga kilalang ano guys sa mga summer song pagdating sa mga K-pop girl group. Sila talaga yung number one. Balikabatches nila ang 21, kung alam niyo yung 21, Sunyoside, ganyan, Girls' Generation, Wonder Girls, and yung mga kabatch nila. And kilala ang Sista pagdating sa mga summer songs guys. And si Suyu ay sa mga maganda talaga yung vocal niya, napaka-sweet ng voice niya, and laging ginagamit din lagi din siyang inaano sa mga duet, ganyan. And kung maririnig nyo yung mga OST na song niya, yung pinakasikat ay yung sa Goblin. Tapos si K-Will, syempre kilala yan guys. Marami siyang OST na ginawa. Kung alam niyo yung Descendants of the Sun, yung Malhe Mohe, yun yung isa sa mga sikat niyang kanta. Pero marami pa siyang ibang kinanta na sikat guys. So hindi na natin siya may isa-isa. And syempre kilala si Haze. Isa sa mga ano rin yan, patok pagdating sa mga OST sa mga K-drama guys. Kaya naman, syempre ang pinakahuli si Chen. Siyempre kilala nyo na yan, main vocalist ng EXO, and kilala din siya sa pagdating sa mga OST guys. Lalo na yung ginawang drama ni D.O., yung ka-group din niya, and ginawa niya yun ng OST and talagang pumatok talaga. And kaya naman excited ako guys na mapanood sila. Biruin mo, pinagsama-sama sila sa isang concert, which is napakabihira pagdating sa South Korea guys. Kasi itong mga artist na to, kaya nilang magpuno ng isang concert kahit sila-sila lang. As in, walang kasama or ka-partner. Pero dito pinagsama-sama sila. Kaya napakaswerte ng mga dadalo. And syempre, ipapakita ko sa inyo kung gaano karami yung pupunta ngayon sa MOA Arena, no? Nakatulad ko. Bali yung kinuha ko guys na ticket is parang Gen Ad lang siya doon sa pinakataas dahil yun lang yung afford natin, no? Pero ang mahalaga at least makapag-attend tayo and marinig natin sila ng live na kakanta ng mga sikat na OST. Yan. And ito rin pala yung first time ko dito sa MOA Arena guys. Bali nakapunta na ako ng Philippine Arena. Tapos yung sa may Araneta Coliseum, nakapunta na rin ako dyan. And ito yung first time ko sa MOA Arena. Hindi ko lang sure kung noong 2014 meron ng MOA Arena. No? Parang wala pa. Hindi ko alam kung kailan yun na itong MOA Arena. And isa rin to sa mga pinakasikat na pinag-aanuhan talaga ng mga concert ng mga sikat na artists, hindi lang mga international, pati yung ating mga local artists. So habang hinihintay natin guys, silibot ko muna kayo dito sa likod ng SM Mall of Asia. And ito yung SM Mall of Asia, dito yung SM by the Bay guys. And merong fountain dito, then merong mga carousel doon. And maglalaro ng mga ano doon, mga staff toys. Kung gusto niyo magkaroon ng staff toys, na syempre pwedeng tumambay dyan, no? Sa area na yan. Yun nga lang, ang ngayong mga panahong ito guys is medyo may amoy. Pero ano naman siya, bearable naman. Ano bang tawag doon? Yung matitiis mo naman siya. Hindi naman siya asin yung mabahong-mabaho, pero may amoy guys. Kung maselan kayo, huwag na kayong pumunta rito. Ganun siya. Ayan. Mayroong mga nagsabi or kanina na mas maganda noon kasi yung nakikita mo dito is dagat, no? Which is agree ako kasi parang ano dati
Parang yun yung unique sa kanya sa pagdating sa mga SM na yung pinakalikod is dagat, no? Pero hindi ko alam kung ano yung ilalagay dyan. Malay mo naman, makakapagpaganda talaga ng lugar na to, no? Ayan. So, ganyan ang itsura, guys. Di ba? Medyo pumapatak na ang ulan. So, maya-maya siguro pasok na tayo and punta na tayo sa mismong MOA Arena. Dito sa area na to, guys, mayroong drop tower. Ayan. Hindi naman siya ganun kataas, no? So, pwede sa mga bata. Hindi naman siya nakakatakot. Tapos dito is Barnstormers. Halos yung mga ano dito, mga rides pambata. So, perfect kung meron kayong mga anak dito. Tapos, katabi niya na yung bump car and bumblebee dito. Ayan, puro pambata lang siya, guys. Ayun, guys. So, sa ngayon, walang masyadong sumasakay dito sa bump car, no? Kasi nga naman weekdays ngayon, Wednesday. Nagtaka nga ako bakit yung concert na tapat ng Wednesday. Usually kasi Friday, Saturday, Sunday siya ginaganap. And kagandahan dito sa SM by the Bay, may mga restaurants din dito, Starbucks. Ano yan? Diba? So, di kayo mag-aalala na di nyo na kailangan pumasok mismo ng Mall of Asia para kumain. Kasi dito mismo sa SM by the Bay ay meron na. Nandito ngayon tayo sa harap ng isang ano nila, guys. Tawag nila dyan is MOA Eye. Tapos, sa palagay ko, ito yung pinaka-challenge na rides na nakita ko, no? So far. Kasi halos pambata yung nakikita kong rides dito. And talagang lumalakas na yung ulan, guys. Papakita ko lang sa inyo saglit, guys, yung sinasabi kong ginagawa nila ngayon dito sa likod mismo. Dati kasi yan, as in, tubig lang ang makikita mo, pero ngayon mayroon na silang mga tinambak na lupa dyan. So may mga project silang gagawin siguro dyan, no? Yan, ayun. Ito yung sinasabi kong challenging, guys. So, grabe, ang taas talaga, oh. And yung pinaka-ticket nito is 200, no? Pero kung VIP ka na sa 250 pesos. Bali, ang tawag nila dito is Dream Twister. Ayan, nakaano sila sa taas ngayon. Kataon pang malakas ang ulan. Ayan, tapos na. Ito pa yung isang challenge, guys. So, yung pirate ship na tinatawag nila, 120 pesos lang yan. Mukhang simple lang yan pero nakakatakot din kasi sobrang taas niya. Oh. Ayan. Ang lakas ng ulan. Tumabi na tayo. Ayan, kuhanan lang natin sila sa gate. Para may pakita ko sa inyo, guys, kung sakasakaling mapaligaw kayo dito sa MOA, ayan yung mga pwede nyong i-experience dito. Kung gusto nyo ng mga may thrill na rides, ayan, isa ito sa mga pwedeng option nyo. So ngayon tumigil na tayo sa paglibot dito sa may likod, no? Kasi sobrang lakas ng ulan, guys. Ayan, no? 6:30 na, so mamaya-maya siguro gawan natin ng paraan paano makapunta sa MOA Arena. Kasi sa ngayon di ako makasugod, wala akong dalang payong. Sobrang lakas lang ng ulan. So maya-maya na lang tayo ulit magkita, guys. Ayan na nga, guys, nakapasok na tayo sa loob as of 7:20 and hinihintay pa lang natin yung ibang mga concert goers, guys. And papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng MOA Arena. Ayan. As of ng 7:20. Medyo mulong kasi sa labas. Baka na late yung mga concert goers. Ayan yung stage, guys. Ang laki. Grabe, ang laki pala ng MOA Arena. Ito yung first time kong nakita or makapunta mismo dito sa loob. So, ang kagandahan lang, guys, imbis na gen up kami or sa pinakataas, na-upgrade kami to upper box. Kaya medyo mas malapit kami sa mismong stage and kitang-kita talaga dito yung mga artist mamaya. Diba? Napakaswerte. Ayan, ang laki ng stage, guys. Sa ngayon, konti pa lang yung mga pumapasok. Maulan kasi, baka talagang na-late yung mga pupunta. Or pwede ring hindi. Pero palagay ko maraming mga nasa VIP. Pero pagdating dito sa taas talagang marami kasi yung mga bumili ng ticket ng Gen Ad napunta dito nga sa upper box. Ayan, nagsama-sama na yung upper box sa mga Gen Ad. Kaya swerte yung mga bumili ng Gen Ad and free seating kami kahit saan kami pumesto basta bakante. Ayun.
So ngayon, wait lang natin. Meron pang 30 minutes of waiting bago magsimula yung concert mismo. And yung mga katabi natin is idol nila yung si Chen ng EXO. Bilis po, bawal ako. Daan na kayo, ma'am. Bawal ako rito. May tubig po. Si Imagine yung guys. Grabe, ang galing ni Ganda ng boses, tas yung emosyon, grabe, punong-puno ng emosyon. Pangalawang artist na guys, and si Haze yung magpe-perform. Let's wait. Sabay tahimik ulit.
guys, tapos na yung concert. Bali, nag-run siya ng 4 hours. Mahaba talaga siya, no, from 8. And right now, it's 12:14 na, and naglalakad na ako papunta sa bus station going to Pampanga. So, inabot na tayo ng madaling araw dito, no. So, bawat artist kasi 7 sila, halos may 30 minutes lang sila para mag-perform. Ang unang nag-perform si Imogen, na sinundahan ni Haze, tapos sinundan ni Suyu, and si Chen, tapos si K-Will, si Kim Bumso, and yung pinakalas is si Lin, guys, no. So, sobrang nag-enjoy lahat, no. Siguro yung pinakamaraming nakuhang support or sigaw, si Chen talaga ng EXO, no, kasi talagang yung mga fans niya nandoon, mayroon pa silang mga dalang light stick, and in fairness sa kanila, kabisado nila lahat ng song ni Chen, no, and sinasabayan nila sa pagkanta. Pero hindi rin naman magpapahuli yung mga ibang artist, no. Lahat naman sila, guys, pinalakpakan dahil nga sa galing nilang kumanta talaga, ano. So, siguro kung akong tatanungin, yung pinaka-emotional ako nung kumanta si Kim Bumso, kasi isa nga siya sa mga gusto ko rin talagang makita sa personal na marinig kumanta, and lalo na nung kinanta niya yung Pogo Ship pa, parang mangiyak-ngiyak ako nung kinakanta niya, na parang sa wakas narinig ko ng kinanta niya. Tapos kinanta rin niya yung Kut Sarang, no, tsaka yung Nata na, which is OST ng Secret Garden, guys, na kilalang kilala rin. And talagang nag-enjoy yung mga tao kay Kim Bumso. Although medyo may doubt siya na kung kilala ba daw siya dito sa Pilipinas, pero grateful siya kasi nakapag-perform daw siya at mapakilala yung kanyang kanta, which is sa palagay ko kilala naman siya. Sino bang hindi makakakilala sa kanya? Is sa mga pinakamagandang boses sa mga male singers sa South Korea, di ba? Parang imposibleng hindi siya makikilala dito. And pagdating naman kay K-Will, guys, expected ko nang magaling talaga siya kasi nga nakanood na ako ng concert niya, no. And talagang namanghatin yung mga katabi ko kasi first time nilang marinig si K-Will. Siyempre, sinasuyong ganda ng boses. Even si Haze meron pa siyang fan service, which is binigay niya yung album niya sa isang fans with sign pa yun, guys. And tapos talagang inaano pa niya yung mga phone, parang kinukuha niya yung sarili niya. Napakaswerte nga nung na yun, fans na yun, kasi biruin mo, nakakuha na siya ng album tapos meron pa siyang video. Tapos pagdating naman kay Imogen, siguro dahil siya yung pinakabaguhan, siya yung mas kinilala ng mga tao, unlike sa iba na talagang kilala na nila. Pero pinalakpakan siya, guys, kasi nga maganda talaga yung boses niya. Yun nga lang, hindi siya yung as in kilalang kilala na dati ito, kasi nga siya yung pinakabago sa industriya ng mga OST. And of course, yung pinakahuling nag-perform si Lin nga, which is kinanta niya yung mga sikat niyang kanta like Destiny, ganyan, tsaka yung iba pa. Talaga namang pinalakpakan siya. Grabe ganun pala siya mag-perform sa personal ko, no? Kasi first time ko rin siyang makita. Talagang siya, no? Yung parang nagte-tell siya ng story. Ganun siya. And sobrang ganda talaga ng boses niya, kaya naman di may kakailan na isa sa mga queen of OST ng K-drama sa South Korea, guys. Maliban kina Baekhyun, Gomi, Ailee, ganyan, di ba? Grabe, sobrang sulit lang ng concert na to, and hoping na magkaroon pa in the future and maimbitahan pa yung mga ibang magagaling na gumagawa ng OST sa South Korea, no? Kasi marami pang hindi nakarating, guys, like Big Gio, sina Gomi nga, Ailee, ganyan. So marami pa talaga, hindi lang ito yung mga and grabe, sobrang sulit. Pero yung sa halagang magkano lang, Gen Ad lang kasi yung in-avail namin, guys, no? For 1,700, tapos 7 artists, famous artists ng South Korea yung makikita mo. Sobrang solid. Sa totoo lang, pag pumunta kayo ng South Korea, guys, dahil nga nakapanood na ako, kaya nasabi ko, yung pinaka Gen Ad sa South Korea, guys, is pumapatak ng 4,000 pesos. Dito 1,700, tapos 7 artists, doon 1 artist lang yun, guys.
Kaya sobrang sulit and hoping na magkaroon pa ng maraming Korean OST or COSTCON in the future, no? Yeah. Eh ngayon, pauwi na tayo. Medyo talagang madaling araw na tayo, pero ganun talaga. Ginusto natin to and masaya naman tayong uuwi. And hindi ko rin ni-expect nga pala guys, no? Si Chen talagang alam ko rin namang maganda talaga ang boses niya, pero grabe yung presence talaga niya. Ang alam ko lang dun sa kinanta niya na popular is yung sa Descendants of the Sun, yung duet nila ni Punch. Yung iba hindi ko na alam pero grabe yung mga talaga, yung mga fans ng EXO talagang alam nila yung kanta niya dyan, as in sinasabayan pa talaga. Sinabi ko na rin kanina, di ba? At tapos yung ini-expect ko lang na sana kantahin niya yung isang K-drama ni D.O. parang hindi ko narinig, hindi ko lang sure, pero yun yung ini-expect ko na kantahin niya sana. Pero anyway, masaya pa rin kasi kabilang siya sa mga nakita nating artist. At least, di ba, meron akong nakita, isa man lang sa mga member ng EXO. Nga pala guys, yung naging host nung concert na yun is si Miss Kring Kim guys, no? Which is isa sa mga pina-follow ko talaga pagdating sa YouTube. Meron kasi siyang podcast which is yung Talk NT yata ang pamagat nun kung di ako nagkakamali. May mga guest siyang igine-guest doon kung ano-ano yung mga tinatackle nila. Even naman dun sa dati niyang channel which is yung Kring Kim, yung podcast nila with his husband, pinapanood ko na. Nagulat ako na siya yung host. Ang galing niya lang talaga. Sobrang kalog niya. Wala lang, naisingit ko lang guys. And right now, hinihintay na lang namin na umalis itong bus and pauwi na tayo sa Dao, Mabalacat, Pampanga guys. And ayan yung kalagayan sa ngayon dito sa may Pasay. Malapit lang ito sa may MOA, no? So, dahil dyan guys, so kung natapos na ng ating vlog, sana nag-enjoy kayo and hoping na sa susunod na magkaroon ng concert guys or Korean OST concert, makadalo din kayo kasi sobrang sulit talaga niya guys. And that's it for today guys. Bye! See you again sa ating mga susunod na vlog.